Okay, we got Benedict Morante. He'll be fighting on the Octa Championship. Kasama ko siya dito. Again, yung Octa Championship po sa September 28, 2025. Gutom sa panalo. Benedict, unang tanong ko kagad sa'yo. Kalaban mo, matindi to si Shiraz Hussein. Balita ko yung huling laban mo, TKO second round. Ito rin ba yung plano mo dito kay Hussein? Kay Shiraz? Yes sir, opo. Pagsisikapan ko na manalo via TKO or kahit knockout. Wala naman pong personalan pero pagsisikapan ko po, hindi ko kasi ugali na mag-predict ng laban pero ang pinapangako ko lang sa manonood, sa fans. Magandang laban tong mapapanood nila ngayon. Alright, sige. Kilalanin natin si Benedict Morante pagkatapos nito at marami pa tayong iintrigahin dito. Paano kaya nagsimula ito si Benedict? Pagkatapos po ng ating quick intro. Here comes the boom, boom, pow, Powcast Nation, stand up now. Get ready for the truth, Powcast, the pioneer, the original now. Sports updates, join Powcast Nation. Powcast Sports #1. Powcast Sports, the #1 independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, ganito yung mga gusto kong ma-interview. Pag tinanong mo kung knockout, sabi niya second round. Benedict Morante, actually first time kita makausap. I've been also covering MMA but sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, gaya ko, magpakilala ka naman. Sino ba si Benedict Morante? Ako po si Benedict, ang tawag nila sa akin ay Ben. Sa gym, tawag sa akin Ben. Yes po, bago lang ako sa MMA, 27 years old with a record of 2-0. Pero kahit ganun pa man, bago pa lang ako, gusto kong humabol pa. Gusto kong patunayan na kahit 27 na ako, kaya ko pang humabol sa mga champion. Actually kasi na-busy rin ako sa trabaho, din nagka-pamilya. Kaya ngayon lang ako nagka-time pumasok sa MMA. Ngayon ko lang talagang pinursigin na pumasok sa MMA. Pero matagal Grabe, na no? ako sa Sige. matagal na po ako sa martial arts, pero taekwondo kasi yung ano ko, yung background ko, yung laro ko. Pero sa ngayon, yes po. I'm a taekwondo black belt under International Taekwondo Federation. Pero sa ngayon pumasok ako sa MMA, mas lalo kong na-experience na mas mahirap pala. May mas mahirap sa sports ko. Lalo na ang MMA. Kaya training lang training, walang tigil sa training. Alright, so since nasimulan natin sa taekwondo, no, tatanungin kita tungkol dyan. Pero i-confirm mo nga ako, tama ba itong listed height mo? 5'10 ka? Yes sir. I'm 5'10 po. Wow, ang laki. Ang hirap siguro talunin nito sa taekwondo eh. Taekwondo, nagsimula ka sa taekwondo fighter, black belt ka, sumali ka ba ng mga tournament as a taekwondo fighter? Talk to me about your taekwondo experience and kumbaga kung meron ka ba anong mga achievements mo doon? Taekwondo, nag-start ako sa elementary. Player na po ako ng elementary. Hanggang gumraduate ako ng elementary player, hanggang nag-high school player pa rin, and then nakapag-college, nakapag-player din. And after ko naman sa school, kahit may trabaho na ako, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagsali sa mga competition, sa mga Mayor's Cup. And ang huli kong laban sa taekwondo is Asian Game. And naka-silver medal naman po tayo doon. Wait, Asian Games, the National Asian Games? Saan Yes, yun? yes. Saan naganap? Ginanap lang siya dito sir sa Pilipinas, sa Las Piñas, kasi mas maraming participant na Pinoy. So hindi na, mas priority na dito na siya gawin, hindi na kami lumabas. Pero Asian Game po ang aming nilaruan. Wow. So from a taekwondo, you're accomplished. What made you decide to convert and to try MMA? And when did you start doing it? Yes. Alam mo, sa totoo lang sir, sa taekwondo is marami na akong experience, marami na rin akong kahit paano achievements. Gusto ko ng gusto ko pa ng, kumbaga, more. Gusto ko pa, gutom pa ako eh. Kumbaga, sabihin nating hindi pa ako, tapos na ako sa taekwondo, sa sports ko, nagkakaedad na. Pero nafe-feel ko, gutom pa ako, may hinahanap pa ako na, parang may hinahanap pa akong panalo na dito ko sa MMA nakita. Actually, yung dalawang laban ko na yon, medyo ano rin ako nun, yung dalawang laban ko na yun, talagang after nun, talagang masarap eh.
sabi ko gusto ko pa, masarap sa cage, talagang masarap yung feeling na lumalaban. Pero Kaya ano, sino pumasok nag-convince ako sa sa'yo na MMA ng pumasok sa MMA? matagal ko na siyang pangarap, sir, actually. Matagal ko nang pinaplano. Kaya lang kasi ako, gusto ko pag pumasok ako, dire-diretso na ako. So, wala na akong ibang gagawin, kundi mag-training na lang. So, mula nung pumasok ako, naghanap ako ng mga gym. Nag-research ako sa mga gym, then may nakilala akong isang gym na may nakilala akong fighter na nagtuturo din siya. Doon na nagsimula yung journey ko sa MMA. Sa kanya na po nagsimula. So Pwede ko doon ka bang nagsimula ng ano, training? pati? Sige, Yes po. pwede mo batiin. Ang coach ko po walang iba kundi si Coach Genil Francisco, si Coach Genil the Untamed Francisco. Yeah, I know this guy. Siya po. So Yes. sa kanya ka ba nagsimula? Sa kanya po ako nagsimula, lahat ng basics sa grappling, lahat siya nagturo sa akin lahat sa MMA kasi zero knowledge talaga. Kung meron man akong strikings kahit paano, siya po yung talaga naghahasa sa akin. Lalo na sa grappling kasi syempre kilala si Coach Genil diyan sa grappling. Okay. So ano yung ano mo, nire-represent mo team ngayon sa gym ka nagte-training? Ang gym po namin sa MMA sa Fire Fist or DFC Club. Saan yan? Saan? Dito rin po sa amin sa Antipolo. Antipolo lang. So ito yung gym, no? So when you started with MMA, I know 2-0 ka na ngayon. Gaano Yes po. katagal bago mo naisipan na sumali sa competition? How long did you do your training? Actually, sabi ako kay Coach Ginil, nagkakilala kami April. First week ng April. Then ang sabi ko sa kanya, Coach, gusto ko pong lumaban. Yun ang unang-una kong sabi sa kanya, Coach, gusto ko pong lumaban. Wow. Sabi niya sa akin, nasa sayo, maraming laban pero nasa sayo. And then nag-start kami nag-training. After namin mag-training ng mga ilang araw, doon na niya ako sinabihan na, Ben, ilalaban na kita sa April 25. Kailan po kami nag-usap na may laban mga April 2, ganon. And then April 25, yun na yung sa Zeus. Kaya yung preparation namin nun is ilang weeks lang din po. Pero nakaya naman. Wow, grabe. May nakita siguro sa'yo si Coach Genil kung bakit inalaban ka agad. Ano sa tingin mo Siguro nakita po. niya? Ang bilis Siguro Usually, po. taon bago ilaban Siguro po, sir, yung experience ko sa taekwondo, nakita niya meron akong sipa, may kickings na eh. Then sa boxing, sila rin ang nagturo sa akin sa boxing. Lalo na yung sa grappling, doon niya talaga ako pinofocusan hanggang ngayon. Pero sobrang laki ng improvement ko talaga sa grappling compare nung sa Zeus ngayon. Sobrang laki dahil sa mga turo ng coach ko. Yeah, actually napanood ko yung Zeus tapos meron pa isang laban na napanood mo. Pero sa mga hindi pa nakapanood sa'yo, anong klaseng MMA, anong style ba ang meron si Benedict? Anong klaseng fighter ka sa tingin mo? Yeah. I'm a striker, sir. Pero kung gusto niyong dalahin ng laban sa ground, kahit saan ako lumalaban ako. Sa ground, pag-ground, grappling, striking, tayo ang laban, kahit sa ground, sige. Yun po ang So, inaaral ko, grabe, no? mapalakas lahat. Mapalakas lahat. So, striking, Mapalakas ground. Pero, as a fighter, lahat siguro ng fighter may mga ina-idolize or may mga kinokopyang style. Yes. For people who doesn't know you, sino bang style or sino bang ina-idolize mo as a fighter? Actually, syempre, kilala siya si Conor McGregor talaga, ang idol ko sa MMA. At saka si Khabib, yung dalawang yan. Yung Teka, dalawang maangas yan Maangas ka ba sa loob ng ring? Actually, hindi May po, swag, hindi po talaga. may mga swag yan. Ano Kumbaga, nagustuhan mo kay Conor? Ang nagustuhan ko sa kanya, syempre, yung accuracy ng mga, ng mga strikes niya eh. Heavy boxer, talagang napakagaling ng prediction. Pero, yung sa attitude, syempre, hindi natin gagayahin niya. Mas gusto ko si Khabib, ang attitude ni Khabib. Tsaka si Khabib naman, yung grappling niya, yung ground and pound niya. Kumbaga, pag pinagsama mo silang dalawa, yun ang gusto kong makuha. Yung skills ng dalawa, yung pagka-humble ni Khabib, yung pagka-maangas sa laban ni McGregor, di ba? Ayan. Sa Yun yung boxing naman, style mo. syempre, ang ating pambansang kamao, syempre, yun ang aking idol. Idol mo parehong FYI trivia lang yung idol mo si Manny Pacquiao, tumakbo pagka-presidente. Di ko alam si Conor McGregor din gusto din tumakbo ng pagka-presidente. Ikaw, may plano ka ba magpolitika after your fighting career?
Wala sir, wala. Wala. Hindi ko mapasakitin ang ulo ko. Pero ngayon ko lang nabalitaan yun na si McGregor ay may balak tumakbo pagka-presidente. Oo, research mo. Tingnan mo natin. Good luck sa kanila. Oo, Rich. Anyway, so going back to your fight, no? So you now have 2-0 and you're fighting. Sino yung kalaban mo? Kilala mo ba yung kalaban mo? Ano yung pagkakaalam mo dito sa mga kalaban mo sa September 28 sa Octa Championship? Yes po. Yung sinabi nga po sa akin ng coach ko na si Shiraz ang mga kalaban ko. Siyempre, nag-research ako. And actually, sir, kilala rin siya ng coach ko eh. Nakasama na rin siya ng coach ko sa Mm. one champion series. So, Mm. kaya yung coach ko is yung paghahanda namin is talagang matindi-tinding paghahanda to, sir. Kasi hindi basta-basta ang kalaban, malakas ang kalaban. Actually, yan, napanood ko na. Aminado ko, ikaw hindi ko pa masyado napanood. Kanina ko lang pinanood sa'yo. Magaling talaga yung Shiraz. Napanood mo na ba siya? Pinag-aralan, ano yung masasabi mo sa kanyang laro? Actually, sa totoo lang, wala pa po ako masyado nakita mga clip ng laban. Nagre-research pa ako, nagtatanong pa ako sa coach ko. Pero sa training ako nakafocus. Hindi ako masyadong tatanong. Pero kailangan yun, kailangan ko siya mapanood. Pero sa Mm. training pa rin ako halos nakafocus. Kasi So, kilala ko so siya, kumbaga hindi kilala mo pa siya. siya kilala kung ano saan siya magaling, hindi mo pa kilala. Hindi pa talaga. Hindi pa talaga ganun ka. Pero bago ang laban, syempre kailangan ko po 'yun alamin. Kailangan ko pag-aralan yung galaw niya, kung paano siya Oo. makipaglaban. So hindi mo alam kung saan ka mas magaling sa kanya, kung ano, pero pag-aaralan mo pa lang. Hindi ba late na 'yan? Yes. Hindi pa naman sa ngayon. Tsaka alam naman din ng coach ko ang gagawin. Nakikinig ako sa kanya. Yung coach mo kilala siguro si Shiraz for Yes, sure. yes po, kilala. Okay, without Actually, say tropa sige. rin sila eh. Medyo Tropa din dati may sila. pinagsamahan din sila, opo. Oo. Ngayon hindi na tropa. Walang tropa-tropa inside the ring, the cage. Trabaho Opo, lang. siyempre. Trabaho Oo. lang, walang personalan, trabaho lang. Kanina sa simula ng video, sinanong kita kung TKO ang plano mo. Ano ba mas satisfying sa'yo? Manalo ng decision, manalo ng submission, or gusto mo yung knockout? Para sa akin, ang satisfying talaga is manalo ng knockout. Pipilitin ko 'yan. Pipilitin kong manalo ng knockout. Mhm. Siyempre Pero ako depende rin kung magaling din papaano. 'tong kalaban mo pare, napanood ko na 'to. He's also a striker. And but again, sabi mo you can do either way. Kumusta naman yung ano mo, yung condition mo? Can you also last? Yes, sir. Kahit magtagal yung laban, kahit sa last round, kaya natin sumabay. Ito so Antipolo medyo higher ground. Anong klaseng preparation mo sa stamina or sa fight? Obviously nagte-training ka, nag-i-sparring ka. Sa boxing kasi mas kilala ako, stamina is always a big issue. How do you ensure Yeah. that you last kung kailangan sa stamina? Ano bang klaseng stamina ang meron ka? Stamina. Actually hanggang ngayon, sir, pinapalakas ko pa 'yan, yung hangin ko, yung cardio ko, pinapalakas ko pa 'yan. Pero siyempre yung takbo talaga ang importante sa pagkuha ng stamina. Siyempre dito sa Antipolo, kilala naman kami dito, bundok, mga balabundukin dito. So 'yan ang mga tinatakbo namin, ang mga uphill dito sa Antipolo. Kaya kapag dating sa patagalan, hindi kami basta-basta. Taga Antipolo Yeah. kami. Yan na nga. Pinagmamaya, taga Antipolo. Kumbaga, nasa bundok kayo, mas maganda dapat ang stamina ninyo. So, Yes, sir. anyway, Yun. itong laban na to sa Octa Championship by Rendon Labrador, kailan mo natanggap yung offer na to? Last month lang po. Last month. Last month lang. And I don't know kung gaano mo kakilala si Rendon Labrador. He has been doing a lot of sports no sa Pilipinas, mapa basketball, mapa pickleball. Now MMA nagbabalik siya. What can you say nung una mong narinig na may offer na ang magpo-promote ay yung Octa Championship ni Rendon Labrador? Sir, si Boss Rendon yan, si Sir Rendon. Matagal ko na siyang kilala, syempre napapanood ko siya, influencer. Pero hindi ko expect na magpapalaro siya ng MMA. So humanga naman ako kay Boss Rendon kasi sinusuportahan niya Filipino MMA. Kaya nagulat din ako na meron pala siyang promotion na ganito, na meron pala siyang Octa.
Yeah, ito actually yung advocacy niya para doon sa mga sports, kumbaga from the grassroots matulungan niya yung mga MMA fighter. Itong itong Octa Championship, hindi lang ito sa ngayon, meron pa 'tong mga susunod-sunod na mga event. Yes. Um, did you have any conversation kung anong plano sa Octa Championship sa'yo, or isa-isang laban lang muna? Kung makakailan Sir, laban ka dito, sa prebayaan mo na ngayon ba? sa unang laban ko sa Okta, siyempre ipapakita ko yung best ko na karapat-dapat akong umulit diyan. Karapat-dapat Mm. akong lumaban uli diyan. Siyempre ito yung una kong laban, ito yung isa sa pinakamalaki kong laban sa career ko. Kaya ipapakita ko na dapat ako sa Okta. Dapat akong lumaban ulit, bumalik, lumaban ulit. Yan lang Okay. muna sa ngayon ang maipapakita ko Yan sa lang muna. Okta Championship. Pero hindi ko alam, kasi most of the uh, kumbaga fighters na kinakausap ko, they make it a career. You're 27 years old. Do you still see this as a potential career for you? Na kung magkakikita ka, or is this more of a side hustle or a passion lang? Actually sa ngayon medyo mahirap ang financial problem talaga. Akala ko nga dati 'pag fighter ka madali lang. So hindi pala Mm. gano'n kadali, kailangan ng budget. Sa ngayon hindi ako kahit kapos sa budget, hindi ako nakatingin sa kikitain lang. This is my Mm. passion talaga. Passion ko talaga 'to. Mm. So how do you Kung keep kung dito ako make yayaman, ends meet? so be it, 'di ba? Kung dito ako kikita ng malaking pera, pangalawa na lang 'yun. Pero ginagawa ko 'to para sa passion ko dahil gusto ko talaga. Ito talaga hilig ko. Right. Very commendable 'yan. Pero so, how do you make ends meet? Papaano ka kumikita? Papaano mo sinusuportahan yung pagiging fighter mo? Kasi lalo na sabi mo may pamilya ka rin. Nagtatrabaho ka? Yes, may pamilya po ako sa ngayon, hindi na po ako nagtatrabaho para focus sa training, pero meron naman akong Mm. mga sideline. Actually nagsa-sideline ako ng pagda-drive kasi meron po akong Hmm. motorsiklo. Nagda-drive ako, deliver ng kung ano-ano, and then kung ano pang Hmm. sideline na puwedeng kumita ng pera na hindi maapektuhan yung oras ko sa training. And then suportado naman ako ng pamilya ko, suportado naman ako sa ginagawa ko, sa paglaban ko. Yun ang mahalaga, at least suportado ka ng pamilya mo. Gaano Yes. kahirap ba maging fighter at saka kailangan pa rin magtrabaho at the same time? Paano mo Yes, binabalanse sir. yun? Kasi ang hirap, eh. Yes, sir. Kasi sa training siyempre wawasakin mo katawan mo then magre-recover ka, pero hindi ka naman magre-recover kasi kailangan mong magtrabaho, Hmm. kailangan mong kumita. So, talagang mahirap, pero yung ganitong hirap yung mas nakakapagpabigay pa sa'kin ng gana, eh. Kumbaga minsan ayaw mo na, kasi parang Hmm. ang hirap, 'di ba? Pero mas lalo pa akong ginaganahan na ituloy yung pangarap ko na maging fighter kahit nahihirapan ako, lalo na sa financial talaga. Mas lalo akong na Yun. mas lalo akong napupursige na mag-training. So, ikaw nagsisimula ka pa lang as an MMA uli, even though you're 27, and I'm sure may mga makakapanood nito na mas bata or mga kasing edad mo na magsisimula pa lang. What's your message to them? And yung mindset mo kasi kakaiba, eh. Most of the time, sabi mo nga, papasok sila diyan, maraming pera, yung pala nalaman mo hindi pala gano'n kadali yung pera. What can you say to those na nagsisimula pa lang? Anong ano mo sa kanila, advice mo? Sa mga nagsisimula pa lang na katulad ko na medyo may edad na, kung talagang passion niyo 'to at gusto niyo, tuloy-tuloy niyo lang po. Meron naman mga tumutulong po sa atin sa mga Filipino fighters. Meron naman pong katulad nito na tumutulong sa atin. Nasa sa atin na lang po talaga kung talagang pagsusumikapan natin ng pangarap. Ako kasi kahit ganito na yung age ko, sabihin na nating late ako, pangarap ko pa rin 'to hanggang ngayon. Navi-visualize ko pa rin yung pangarap ko isang araw na magiging world champion ako, na magiging champion ako. Sa mga bata naman na gusto na kaagad magsimula sa MMA, mas maganda yon na bata pa lang tayo, nagsisimula na tayo sa MMA. Pero iwas lang tayo sa mga injury, di ba? Sa mga injury lang talaga tayo umiwas. Kasi mapabata, mapatatanda na, kung mai-injure tayo, mahirapan po tayo makipagsabayan. Tama Yun lang 'yan. po. Benedict, nakaka-inspire yung mensahe mo at saka yung background mo. Pero kailangan kitang tanungin, medyo pinapawisan ka na, at 27 years Yes old, po. ito yung title natin, gaano ka kagutom sa panalo?
gutom na gutom na gutom. Kumbaga parang kakagaling lang sa fasting. Gutom na gutom sa panalo. Yan. Sige, ganito. Mensahe muna sa kalaban mo. Anong mensahe mo kay Shiraz? Mensahe ko sa opponent ko kay Shiraz. Bro, good luck sa atin syempre. Gagawin ko yung best ko. Alam kong malakas ka. Sa experience, alam kong mas may experience ka sa akin sa MMA. Pero hindi ibig sabihin nun na easy fight lang to. Easy fight lang to sa'yo. Gagawin ko best ko. Alam ko gagawin mo rin best mo. Good luck sa atin, bro. Good luck sa atin dalawa. Alright, and now it's your chance to batiin yung mga gusto mong batiin, yung mga team mo, yung mga sponsors mo kung meron, kung sino man ang mga gusto mong i-shoutouts, brother. Gusto ko lang pong pasalamatan syempre yung team ko sa Fire Fist. Ang mga team ko, ang mga coach ko, si Coach Janil Francisco, Coach Colin, mga ka-teammate ko dyan, at saka syempre yung DFC Club. And syempre, ang sponsors ko sa ngayon, sponsor ko sa ngayon, ang aming kapitan, si Kapitan Kabasbas dito sa Antipolo. And syempre, gusto ko rin pong batiin at pasalamatan yung Taekwondo instructor ko. Yes, ang Taekwondo instructor ko po ay si Sir Jet Panganiban, ang Chief Instructor ng International Taekwondo Federation dito sa Antipolo. At sa pamilya ko po, syempre sa mga anak ko, binabati ko kayo mga anak. Yun lang po. Yeah. At salamat sa lahat po. Syempre sa inyo Sir Pau. Salamat po. Salamat din. And lastly, imbitahan mo sila sa September 28. Ganito gawin natin. Sabihin mo yung pangalan mo, iniimbitahan ko kayo sa laban namin ni Shiraz sa Octa Championship, Gutom sa Panalo. Parang pang natin, pang reels natin yan. Okay po. Go. Pawis na. Ako po si Benedict Morante. Okay, isa pa sir. Take two. Go. Ako po si Benedict Morante. At panoorin niyo po ang aming magiging laban ng aking kalaban na si Shiraz Hussein. At sinisigurado ko sa inyo na magandang laban ang may papakita namin sa inyo. Panoorin niyo po kami sa September 28 sa Octa Championship, Gutom sa Panalo. Yun, gutom ka na, Benedict. Salamat. Thank you very much. And hope to see you, ha. Kita tayo sa September 28 dyan sa Hydro Super Club. Salamat, brother, ha. Salamat po. Thank you so much, sir. Sir Pao, thank you. Thank you.